Pagkakaiba ni Radharani at Chandrabali. Ang kalagayan ng damdamin ni Srimati Radharani ay tila apoy, mapusok at matindi. Hindi niya laging tinatanggap ang mga ginagawa ni Sri Krishna at madalas siyang tila tinatanggihan siya. Si Sri Radha ay nagagalit at tumatangging makita ang Panginoon. Si Krishna naman, dahil sa labis niyang pagmamahal kay Radha, ay ginagawa ang lahat ng paraan upang siya'y mapalubag. Si Lalita Devi, isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, ay sumusuporta sa ganitong damdamin ni Radharani. Hinihikayat pa niya si Radha na huwag agad-agad tanggapin si Krishna. Ayon kay Lalita, kung hindi nila siya itatama, si Krishna ay magiging pabaya at mawawala ng disiplina. Kaya upang pigilan ang Panginoon na muling pasakitan si Radharani, ang mga gopi sa pangunguna ni Lalita at Bisakha ay pinapagalitan si Sri Krishna at sinasabi sa kanya kung ano ang nararapat niyang gawin. Samantala, kakaiba naman ang damdamin ni Chandrabali. Siya ay ganap na nakasuko kay Krishna at buong pusong tinatanggap anuman ang kanyang gawin. Ganito rin ang pag-uugali ng kanyang mga sakhi o matatalik na kaibigan. Kapag nakita ng mga sakhi ni Chandrabali ang matinding damdamin ni Radharani at ang kanyang mga kaibigan, lalo na kapag si Krishna ay kinokonsensya o pinapagalitan nila, hindi nila ito matanggap. Para sa kanila, si Krishna ay may karapatang gawin ang anumang naisin niya. Dahil dito, kadalasan ay pinupunan nila si Radharani at ang kanyang grupo. Dahil na rin sa magkaibang pag-iisip at sa pagkakakitan na si Radharani, ang kanyang nilang pinakamamahal ay pinupuna. Ang mga sakhi ni Radha ay palaging nasa isang mapaglaban na kalagayan laban sa grupo ni Chandrabali. Maaalala ang isang pangyayari kung saan si Sri Raghunath Das Goswami na isang manjari mula sa grupo ni Lalita ay inalok ng gatas. Tinanong niya kung saan ito galing at ang sagot ng deboto ay mula sa lugar ni Chandrabali. Sa simpleng pagkarinig ng pangalang Sakistali, si Sri Das Goswami ay agad na naggalit at nagsabi, "Kailanmay hindi ko tatanggapin ang anumang galing kay Chandrabali." Ganito ang mga palatandaan ng mga transcendental na palitan ng damdamin sa espiritual na mundo. Ang damdamin ni Radharani ay mas malalim at mas masidhi. Ang ganitong uri ng prema o pag-ibig ay nagbibigay ng pinakamataas na ligaya kay Krishna. Subalit dahil sa likas na pagkatao ni Chandrabali, hindi niya kayang dalhin o tularan ang ganoong damdamin. Kaya't ang dalawang magkaibang gana o grupo ay patuloy na nagkakaroon ng pagkakaibang damdamin at salungat sa isa't isa sa walang katapusang mga lila o banal na paglilibang sa Brindaban. Ang mga matatalik na kaibigan ni Radharani, pinangungunahan ni Lalita at Bisakha, ay may isang misyon: protektahan ang dignidad at pagdurusa ni Radha, lalo na kapag si Krishna ay nagpapakita ng fickleness. Kapag si Krishna ay nagkukulang sa pagsuyo, si Lalita ay lumalapit sa kanya at sinasabi, "Kung hahayaan ka naming gawin ang gusto mo, pababayaan mong muli si Radhika. Hindi ka karapat-dapat sa kanya kung hindi mo siya kayang pahalagahan." Samantala, sa kabilang panig ng Yamuna, si Chandrabali ay nakaupo sa ilalim ng punong tsampaka. Tahimik siyang nananalangin. Anuman ang kagustuhan niya, ayos lang. Kung nais niyang manatili sa piling ni Radhika, tanggap ko.
Basta't siya ay masaya, iyon lang ang mahalaga. Ang kanyang damdamin ay kalmado at puno ng daksina baba, ang masunurin at malumanay na anyo ng pag-ibig. Ngunit ito mismo ang nagiging sanhi ng tensyon. Isang araw, habang nagkakasiyahan ang mga gopi sa isang rasa, napadaan si Chandrabali at ang kanyang mga kaibigan. Nakita nilang si Krishna ay napaluhod sa paanan ni Radharani. Sinusuyo siya habang si Lalita ay nagbabantay. Isa sa mga sakhi ni Chandrabali ay nagsabi, "Tignan ninyo, sinasaktan nila ang ating Krishna. Pinapahiya siya ng harapan. Anong klaseng pag-ibig iyan?" Narinig ito ni Visakha. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang matay nagniningas. Pag-ibig na may tapang. Pag-ibig na hindi tahimik kapag ang puso ay nasasaktan. Huwag ninyong husgahan ng apoy kung kayo ay tubig lamang. Mula noon, ang banggaan ng damdamin ng Radha Paksha o kampo ni Radha at Chandrabali Paksha ay naging tila apoy at buwan. Hindi kailanman nagtatagpo, ngunit nagbibigay liwanag sa lila ni Krishna. Ayon sa Nectar of Devotion, si Srimati Radharani, ang tanging taglay ay mahababa at ang kanyang tampo, galit at pagluha ay hindi ordinaryo. Ito ay nagdudulot ng pinakamataas na kasiyahan kay Krishna. Sa kabilang banda, ang mapagkumbabang damdamin ni Chandrabali ay kinakailangan upang balansihin ang rasa lila, sapagkat si Krishna ay nagnanais ng variety of mellows. Sa ganitong paraan, ang mga alitan ng ganas o mga grupo ay hindi kaguluhan, kundi bahagi ng transcendental dynamics ng pag-ibig, isang wagas na laban para sa pagmamahal sa Diyos. Haribol.